So kabayan, what's up? Nag-check-in po kami sa AAM Transient. Dito po yan sa malapit po sa Ninoy Aquino International Airport. Mga 5 to 8 minutes lang po yung distansya niya dito po sa Terminal 3. So ngayon po kabayan ay alam niyo naman kung saan tayo papunta, 'di ba? Meron tayong mga naunang vlog. At yun na nga po, nagbayad na po kami ng travel tax. 1,620 ang isa, so dalawa kami, kaya times 2. At ngayon naman po kabayan, check-in na din namin yung aming mga luggage. So dyan nga po, iniscan ko lang po yung aking passport. At pagkatapos lalabas po yan, hihingiin yung booking number. At syempre i-enter nyo po yung inyong booking number. At tuloy-tuloy na po yan. Anyway, meron po dyan nag-a-assist. So pwede naman po kayong magpatulong kung medyo nalilito kayo. So ngayon kabayan, nakapagbayad na kami ng travel tax. At na-check-in na rin po namin ang aming mga bagahe. Namin ngayon dito na sa immigration. Yun na. This is it. Ayan na, immigration. So pupunta na tayo ng immigration. Blurred pala. Immigration na tayo. Pipila tayo dyan. Kasama ko si Maricelia. Ito na natin kung anong sabihin sa kanya. Anong itatanong sa kanya. Kabayan, bilis lang tayo yung processing natin sa immigration. Tinanong lang ako kung anong trabaho ko. At hiningi din yung travel authority ko. Yun lang yung hiningi, wala nang iba. Ang problema, nung lalapitan ko si Maricel, bigla ang sabi, dumiretso na daw ako. So pumasok na ako, tapos iniskan na yung mga gamit ko. Ihintay ko na lang natawagan niya ako kasi yun na nga, baka mamaya hindi siya makasama. So ang mangyayari nito, solo ako, solo traveler pag nagkataon. Sana makapasok siya, sana makasama siya. Kasi syempre iba din yung may kasama tayo sa travel natin. Bahala ka na sa akin. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Kasi hindi talaga dapat ganito yung mangyayari. Pero ito yung nangyari. Kaya po ang bahala sa akin. So, yun kabayan. Nagkaroon ng problema yung kasama ko, yung kaibigan ko, si Maricel. Tinanong daw sa kanya, although hindi na kami kasi gaano nakapag-usap, nag-usap na lang kami sa cellphone, tinawagan ko siya at tinanong ko kumusta, anong nangyari, kasi yun nga, natagalan siya dun sa immigration. Ako, ang tinanong lang sa akin kung ano yung trabaho ko. Nung sinabi ko kung ano yung trabaho ko, ang sunod ng tinanong sa akin kung meron daw ba akong travel authority. So pinakita ko. Pagkatapos tinataka na, pinicture na ako, okay na. So yun, nakapasok na ako. Nakita ko si Maricel na tinatanong siya nung IO na nag-i-interview sa kanya. At parang ang narinig ko, sinong kasama mo? Tinuro niya ako. So nung tapos na ako, plano ko siyang puntahan. Papunta ako sa kanya. Bigla akong hinarang sinabihan ako nung IO na nag-interview sa akin na pumasok na ako. Ganon din yung IO na nag-i-interview sa kaibigan ko. Pinapapasok din ako. So, hindi nila ako pinapupunta dun sa kaibigan ko. So, ang nangyari, hindi na ako pumunta dun sa kaibigan ko. Pumasok na ako sa loob. Hinintay ko na lang siya doon. Naghintay ako sa kanya ng ilang minuto. Hanggang sa, nakita ko nandun pa rin siya sa nag-i-interview sa kanya. Hanggang sa, nawala na siya. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. So, ang nangyari, pumasok na ako sa loob kasi nagugutom na ako. Kumain na muna ako. Tapos nag-text na lang ako sa kanya na kumusta, ano nangyari sa'yo? Kapag tapos ka na, text mo ako at tatawagan kita. Sabi kong ganun sa kanya. So yun, natagalan pa. Nakatapos na akong kumain. Di pa rin siya nag-reach out sa akin. Hanggang sa nang nag-reach out na nga siya, sinabi niya na na-offload daw siya. Sabi ko, bakit? Ano ba nangyari? Ano ba mga tinanong sa'yo? Yun nga, tinanong daw sa kanya, ilang taon na kami magkaibigan? Ang sagot daw niya, 2 taon. So, kailan pa kayo naging magkaibigan? Ang sagot naman niya, February 1, 2024. So, dun pa lang, parang syempre pagdududahan na siya kasi 2 years pala eh. Tapos ngayon, February 2025 lang ngayon. Tapos,
kumbaga paano naging 2 years yun? Kasi ganun ang immigration, kabayan. Pag mali ka ng sagot mo, ibig sabihin, nagsisinungaling ka, hindi ka nagsasabi ng totoo. So parang doon siguro nawindang din si Maricel at minsan magulo. Yun yung sinasabi ko kay Maricel na nung nag-i-interview ako sa kanya, sabi niya sa akin, sobrang higpit mo naman, ang higpit mo naman ng mga tanong mo. Noon sinasabi ko yun sa kanya, hindi ako naghihigpit para sa sarili ko. Kasi mabuti na yung sa akin pa lang, alam mo na pwedeng ganito din ang itanong sa'yo noon. Sinabihan ko siya ang problema kasi sa kanya, hindi siya naniniwala. Ang problema kasi sa kanya, para bagang akala niya para bagang nagbibiro lang na ay hindi okay to, makakaano ako dito kasi yun na nga kahit kumpleto ka ng dokumento mo, nagastos ka na lahat-lahat, ang dami-dami na o-offload, ang dami-dami nagkakaproblema na o-offload, hindi sila nakakaalis, di ba? Siya pa kaya na kung sabihin na natin businesswoman siya, pero ang punto ko nga, sabi ko nga sa kanya, dapat pinag-aralan niya, dapat sabi ko sa kanya, manood ka ng YouTube kasi ang tagal pa ng preparation kako natin, manood ka kung ano yung kailangan para kung sakali man hindi mo alam kung ano yung mga hinihinging dokumento or kung ano pa man, tanong mo sa akin, sabihin mo sa akin. Katulad nun, hinihingian siya ng picture na magkasama kami. Kung yan ay napanood niya, kakapanood niya, nag-research siya at nakita niya na kailangan pala ng picture na magkasama tayo, madaling gawa ng paraan. Ang problema kasi na kanya, hindi ako po pwedeng tumayo bilang tagapagtanggol mo pag nasa immigration. Walang ano dun. Hindi kita madidipahan. Kaya ikaw hindi kita pwedeng diktahan ng isasagot mo dun. Kasi dati nang nag-question and answer kaming dalawa, pag mayroon siyang hindi alam na isasagot, ako ang nasabi, ganito, ganyan, sabihin mo ganun. Sabi ko sa kanya, hindi pwedeng ganito. Kailangan nag-iisip ka din. Hindi pwedeng ako, sa akin manggagaling ang isasagot mo. Didiktahan kita kasi wala ako sa tabi mo kapag in-interview ka. Di ba? Ngayon naintindihan mo na, ganun yung nangyari. Kaya sana maging lesson to sa'yo. Ang boarding ko na, dapat 102, gate 102. Ngayon, 104 na. So, nabago na yung boarding. Ganon, ngayon maaga pa, alas 5 pa lang. Pero pipila na tayo dun. Gate 104 ang pila ko. So, punta na tayo sa gate 104. So, nasa dulo na tayo. Wala pa din yung 104. Pero, ayun. Check natin kung talagang 104. Yan. 104 na talaga. Di ba nga? So, dito tayo sa 104. Ito yung binili ko. Kanina kumain na ako sa Kenny Roger. Pero ngayon, bumili ulit ako ng pagkain kasi hindi ko alam kung anong oras kami makakaalis. Although alas 9 yung nakalagay sa flight ko. Ayan, spam tsaka egg. Pero hindi yan nasasakyan natin kasi Air Asia ang sasakyan. Pagdalagay ko pa yung Mahirap mag-cameraman. At the same time, ikaw din naman yung Thank you. Okay, so ito na tayo. This is it. Yan. Ito na tayo. Bila papunta dyan. Ayun ang aming aeroplano. Nandun. Morning. Ang mga maliliit na daladalahan ay maaaring ilagay sa ilalim. Morning! Welcome aboard! Morning po! Ito na tayo sa loob ng aeroplano. Ayan na yung mga tao. Dito tayo makapagpapos mo yung unahan.
mauuna ako dyan. Kaso lang, kailangan nating mag-CR muna. Kaya, kukunin natin yung ating mga dala-dala. Ang problema ko, yung dala nung kasama ko nandito, napasama sa mga luggage ko. That's the problem, you know? International flight, wow, ganda. Ito na, kalingling ko. Kalingling ko. Yakapin isang 12,000. Kalingling ko, yan. Kalingling ko. Diba? O, yan na. Bisan. Rival. Ayan na, oh. May sulat ng ganito. Nasa Thailand na talaga ako. Natin yung luggage natin. Yan. Don Mueang Airport. Immigration. Don Mueang Airport. Immigration. Ano yung mga exchange. So, ito yung airport ng Don Mueang. Ayan. Ang dami kong hawak. Tapos, andun na yung masundo sa akin. Tinawag na ako palabas dito sa 6. Tinulungan ako. Maging matulungin sila. Dapat na. Napunta na ako na alam kung saan sasakay. Kasi gutom na din ako. Gusto ko nang kumain. Hindi pa ako nakakakain. Hello, baby. Ganda.